Sa pamamagitan ng pagpapakilos at paunang pag-atake ng pinakamalakas nitong puwersa sa cyber warfare, ang rehimen ng Hapon ay nasa bingit ng pagbagsak. Si Miguel de la Cruz ay naglaho, kasama ang OLA 700 milyon halaga ng cryptocurrency. Noong nakaraang taon, ang kinita ng Hapon mula sa mga hacker ay umabot sa trilyon-trilyong piso, sapat na para makagawa ng 20 ballistic missile. Ngunit ngayon, ang 17 taong gulang na henyo sa pag-hack, ang siyang may hawak sa arterya ng salaping iyon, ay naglaho na parang bula kasama ang 12 milyon. At higit pa roon, may isang bagay na mas nakamamatay. Mula ngayon, pipigilan ko ang lahat ng cyber attack ng Hapon dahil ako mismo ang lumikha sa mga ito. Sa kasalukuyan, paralisado ang mga cyber warfare unit ng Hapon. Mula sa sandaling ito, ang kanilang pinakatatagong mga sikreto ng Estado ay isa sa publiko. Ako si Miguel de la Cruz. Unang bahagi, ang bayani ng rehimen. Maniniwala ba kayo? Kung sasabihin kong sa edad na 15, na-hack ko ang server ng gobyerno ng Estados Unidos. At ginawa ko pa iyon sa harap mismo ng general na personal na nanonood. Noong araw na tinangay ko ang 600 milyon halaga ng Bitcoin, ako ay naging pinakabatang bayani ng cyber warfare sa kasaysayan ng Hapon. Ngunit ngayon, namumuhay ako ng isang bagong buhay sa Maynila gamit ang isang maliit na bahagi ng Bitcoin na ninakaw ko noon. Paano nangyari ang lahat ng ito? Nagsimula ang lahat noong ako ay 10 taong gulang. Namumuhay kami ng isang ordinaryong buhay sa isang sentral na distrito ng Neo Tokyo. Nang isang araw, dumating ang mga ahente mula sa Tokubetsu Hoan Kyoku, ang Special Security Bureau. Nandito kami para kunin ang estudyanteng si Miguel de la Cruz. Namutla ang aking ina. Ano po ang ginawa ng anak ko? May mali po ba? Hindi dahil sa may ginawa siyang mali, kundi dahil sa sobrang galing niya, sabi ng isang ahente, habang ipinapakita ang isang folder. Sa lahat ng estudyanteng nakakuha ng perpektong marka sa pambansang pagsusulit sa matematika, ikaw ang nanguna sa pagsusulit sa lohikal na kakayahan. At ganoon na nga, dinala ako sa Hoshizora Military Science Academy, isang paaralan para sa mga henyo sa cyber warfare. Sa labas, isa lamang itong ordinaryong gusali, ngunit mula sa ikatlong basement pababa, ito ay isang ganap na ibang mundo. Walang katapusang mga server room na puno ng mga pinakabagong modelo ng computer. Mga kasama, sabi ng punong guro sa araw ng aming oryentasyon, mula ngayon, kayo ay mga mandirigmang lumalaban gamit ang keyboard. Ang ipuputok ninyo ay mga code sa halip na bala, at maghahasik kayo ng mga virus sa halip na bomba. Ang mga unang buwan ay tungkol sa basic programming. Ngunit mas mabilis kong natutunan ang lahat kaysa sa iba. Nagpakita ako ng pambihirang talento sa pag-decode at paghahanap ng mga butas sa sistema. Si Miguel ay isang likas na talento, walang tigil na papuri ni Coronel Suzuki, ang aking tagapagsanay. Sa edad na labis ko, ganito na ang kanyang husay. 2 taon ang lumipas, isinama ako sa aking unang tunay na laban, ang operasyong pag-infiltrate sa server ng isang malaking bangko sa Pilipinas. Nanginginig ang aking mga kamay habang tinatype ko ang mga command line, nilalampasan ang firewall, naglalagay ng backdoor, at kinukuha ang administrative rights. Sigaw ko, at ang buong operation room ay umalingaw-ngaw sa palakpakan. Ngunit ang tunay na pagbabago ay dumating noong ako ay 15 taong gulang. Ang proyekto, atakihin ang isang American cryptocurrency exchange, codename Raijin. Malaki ang target natin ngayon, paliwanag ni Coronel Suzuki. Kapag nagtagumpay tayo, ang general mismo ang magbibigay ng parangal. Naghanda kami sa loob ng 3 buwan. Sinuri namin ang mga email ng mga empleyado ng exchange, ginalugad ang social media, at gumawa pa ng mga peking profile sa LinkedIn. At natagpuan namin ang isang kahinaan, isang empleyado na madalas gumamit ng company laptop para tingnan ang kanyang personal na email. Isang phishing email ang ipinadala na may pamagat na urgent security update required. Sa sandaling i-click niya ang link, ang aking Trojan horse ay nakapasok na sa sistema. 2 araw pagkatapos, 3:00 ng madaling araw, ang oras kung kailan nagme-maintain ang exchange at pinakamahina ang kanilang seguridad. Ang aking mga daliri ay tila sumasayaw sa keyboard. Pag-access sa hot wallet, pag-extract ng private keys,
paggawa ng transaksyon, at pagpapadala ng 12,000 Bitcoin. Nagkagulo ang buong operation room. 500 milyon, isang halaga na katumbas ng halos kalahati ng taunang badyet ng Hapon. Kinabukasan, isang convoy ng mga itim na Mercedes-Benz ang pumasok sa akademya. Kasama Miguel de la Cruz. Sumama po kayo sa amin. Kumabog ang aking dibdib. May nagawa ba akong mali? Ngunit ang sasakyan ay patungo sa sentro ng Neo Tokyo at dinala ako sa isang espesyal na silid sa pinakamataas na palapag ng Shogun Tower. Bumukas ang pinto at nandoon ang general. Dumating na ang ating batang bayani, sabi niya. Habang nakabukas ang mga braso sa paglapit, General, ito po ay isang malaking karangalan, nanginginig kong sabi habang yumuyuko. Sa Bitcoin na dinala mo, makakabili tayo ng langis. Kung may 1,000 mandirigmang tulad mo, mapapaluhod natin ang Amerika, sabi ng general habang tinatapik ang aking balikat. Nang araw na iyon, ginawaran ako ng Medal of the Yamato Spirit at isang 150 on square meter na apartment sa isang sentral na distrito. Ang aking ama ay ginawang presidente ng NEO, Tokyo Institute of Technology. Ang aking ina ay itinalagang direktor ng Medical Research Institute. Ang kapatid kong babae, si Maria, 14 na taong gulang, ay binigyan din ng espesyal na admission sa Academy for the Gifted. Pagbalik ko sa paaralan, turing sa akin ay isang bayani. Pinabagsak ni Miguel ang buong Amerika. Sigaw ng aking mga kaklase. Nagsimula na rin ang espesyal na pagtrato. Sariling research room, walang limitasyong internet access, at kahit na access sa mga foreign programming websites, syempre, may bantay. Kasama de la Cruz. Mula ngayon, ikaw ay isang ahente ng Unit 19N, sabi ni Coronel Suzuki, habang inaabot sa akin ang isang bagong ID card. Cyber Warfare Intelligence Bureau 119. Ang pinakamahusay na cyber warfare unit ng Hapon. Araw-araw, may bagong misyon. Atakihin ang Department of National Defense ng Pilipinas, infiltrate ang mga institusyong pampinansyal ng China, atakihin ang mga cryptocurrency exchange sa Timog Silangang Asya. Sa bawat tagumpay, dumarating ang mga gantimpala, ngunit isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang umusbong. Unti-unti kong nalaman kung saan ginagamit ang perang ninanakaw ko. Mga piyesa para sa sandatang nuklear, pagpapatayo ng mga mansyon para sa general, pagbili ng mga Mercedes para sa mga matataas na opisyal. Para ba talaga ito sa mga mamamayan? Tanong ko sa aking sarili isang gabi. Ngunit mabilis kong iwinaksi ang mga pagdududa. Ako ay isang mandirigma para sa bayan. Ang ginagawa ng general ay laging may dahilan. Ngunit isang taon ang lumipas, isang insidente ang nangyari na tuluyang nagpabago sa aking pananaw. Habang nagsasagawa ng isang karaniwang misyon, aksidente akong nakapasok sa isang server na siyang nagbago ng lahat. Ikalawang bahagi. Ang pagbitak ng katapatan. Gabi noon, at gaya ng dati, iniscan ko ang mga server ng US Department of Defense para sa mga butas sa seguridad, isang pang-araw-araw na gawain. Ngunit nagkamali ako sa pag-type ng isang IP address. Isang numero lang ang nadulas sa daliri ko. Hindi ko inakala na babaguhin nito ang aking buong buhay. Isang di pamilyar na server ang lumitaw sa aking screen. Internal network ng Tokubetsu Hoan Kyoku. Nanigas ako. Internal network ng Tokubetsu Hoan Kyoku. Internal network ng Tokubetsu Hoan Kyoku. Ito ay isang lugar na Jolde hindi dapat pasukin. Ngunit nanaig ang aking kuryosidad. Ano kaya ang itsura ng sistema ng mga taong nagbabantay sa amin? Maingat akong pumasok, nakakagulat, napakahina ng kanilang seguridad. Marahil dahil ito ay isang internal network, hindi nila inaasahan na may papasok mula sa labas. At doon, natuklasan ko ang isang folder, Overseas Agent Activity Monitoring, Unit 119. Nag-click ako, at bumuhos ang mga nakakagimbal na dokumento. Isang listahan ng mga hacker na nawala habang nasa misyon sa ibang bansa. Marami sa mga pangalan ay mga senior na kilala ko. Hindi sila namatay sa misyon, kundi pinatay dahil sa planong pagtakas. Ngunit ang mas nakakagulat ay nasa susunod na folder, Bitcoin Transaction Monitoring List. At nandoon ang pangalan ko, Miguel de la Cruz.
Surveillance Level 3. 0-10% ng mga huling ninakaw na Bitcoin, hindi matukoy ang kinaroroonan. Inirerekomenda ang masusing investigasyon para akong huminto sa paghinga. Malinaw na ibinigay ko ang lahat ng Bitcoin sa aking mga superior. Oo nga pala. Isang buwan na ang nakalipas, nagkaroon ng system error na naantala ang pag-transfer ng pondo. Ipinadala ko ulit ito pagkatapos. Ngunit mula pala noon, pinagdududahan na nila ako. Nagmamadali akong lumabas sa server, pero marahil huli na ang lahat. Tiyak na naitala na ang aking access history. Mula ng araw na iyon, nagbago ang lahat. Ang tingin ng mga ahente ng Hoan Kyoku na nakakasalubong ko sa pasilyo, ang mga banayad na ekspresyon ng aking mga tagapagsanay, kahit ang kilos ng aking kasama sa kwarto ay naging kahina-hinala. Isang linggo ang lumipas, isang mas malaking pagkabigla ang aking natanggap habang nagsasagawa ng isang bagong misyon sa pag-atake upang subukan ang seguridad, dumaan ako sa maraming proxy server at aksidenteng napunta sa isang website mula sa Pilipinas. Ang homepage ng Blockchain Research Laboratory ng University of the Philippines, Diliman. Doon, may mga kamangha-manghang proyekto. Isang sistemang gumagamit ng blockchain para sa transparent na pamamahala ng mga medical record, isang digital identity system para protektahan ang pagkakakilanlan ng mga refugee, isang platform sa pananalapi para sa mga magsasaka sa mga umuunlad na bansa, gamit ang parehong teknolohiya. Natulala ako sa screen. Ginagamit nila ito para tulungan ang mga tao. May mga larawan pa ng laboratorio. Mga estudyanteng kaedad ko, nakangiting nagkukumpulan sa harap ng kanilang mga laptop. Malaya silang nagtatalo, nagbabahagi ng mga ideya, nabibigo, at sumusubok muli. Ako, nagnanakaw ng pera. Sila, lumilikha ng kinabukasan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang mga bagay na ipinagmamalaki ko ay pawang mga krimen lamang. Ang aking talento ay ginagamit para manira at magnakaw. Kinabukasan, isang nakakagulat na balita ang kumalat sa akademya. Isang senior ang nawala sa gabi. Si Sato Kenji, ang alas na umatake sa isang Chinese exchange noong nakaraang taon. May nakakaalam ba kung nasaan si Kenji? Tanong ni Coronel Suzuki sa oras ng roll call. Umiling ang lahat. Ganito ang kahihinatnan ng isang taksil, malamig na sabi ng koronel. Nahuli siyang sinusubukang magpuslit ng Bitcoin. Nanlamig ang aking likod. Paano kung pinagdududahan na rin nila ako? Gabi noon, sa aking kwarto, nakatingin sa kisame, naisip ko, hindi na pwedeng magpatuloy ito. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Pero ano? Isang linggo ang lumipas, isang di inaasahang pagkakataon ang dumating. Pinauwi ako ni Itay noong weekend. Pagdating ko sa bahay, kakaiba ang pakiramdam. Balisa ang aking ina, at si Maria ay hindi lumalabas ng kanyang kwarto. Miguel, maglakad-lakad muna tayo ni Papa, sabi ni Itay. Habang naglalakad kami sa tabi ng ilog sa sentro ng Neo Tokyo, palingalinga si Itay. Pabulong niyang sinabi, minamanmanan ng Hoan Kyoku ang bahay natin. Po? Nanikip ang dibdib ko. Sabi nila, pumasok ka raw sa isang kakaibang server kamakailan. Paano? Paano? Paano ninyo nalaman? Hinawakan ni Itay ang aking balikat. Miguel, ang totoo. Alam ko rin. Alam ko kung ano ang ginagawa natin, pero wala akong pagpipilian. Kayo rin po? Ang security system na nilikha ko, ginagamit ito para manmanan at kontrolin ang mga mamamayan. Noon, may inilagay si Itay sa aking kamay. Isang maliit na piraso ng papel. Kabisaduhin mo ito, tapos sirain mo agad. Binuksan ko ang papel. Nakasulat dito ang isang serye ng mga numero at letra mukhang isang Bitcoin wallet address at private key. Ano po ito? Tay, siguro. Para sa oras ng kagipitan, sabi ni Itay, iyan ay isang maliit na bahagi ng Bitcoin na nahack mo. Lihim kong itinabi, halos mapasigaw ako sa gulat. Tay, sesesh. Darating ang araw na kailangan nating umalis dito. Kakailanganin natin yan. Pabalik sa akademya, gulong-gulo ang isip ko. Pareho pala kami ng iniisip ni Itay. Pero pagtakas, posible ba iyon?
Ilang araw pagkatapos kong bumalik sa paaralan, nagkaroon ako ng ikalawang nakakagulat na natuklasan. Habang nag-iimbestiga ng isang bagong target, natagpuan ko ang isang dokumento na inihanda ng Philippine Cyber Intelligence Agency, Defector Support Program for Japanese Cyber Warfare Agents. Ang nilalaman ay hindi ka panipaniwala. Ang mga takas mula sa Unit 119 ay bibigyan ng ligtas na kanlungan, tulong sa paghahanap ng trabaho sa mga IT company, at suporta sa pagiging legal ng kanilang mga hawak na cryptocurrency. Hindi nila kami tinitingnan bilang mga kriminal, kundi bilang mga biktima. At nangako sila ng isang pagkakataon para magbagong buhay. Ang huling pangungusap ng dokumento ay tumatak sa aking puso. Ang iyong talento ay nararapat na gamitin sa paglikha. Gabi noon, nagdesisyon ako. Kailangan kong umalis sa lugar na ito. Kailangan kong pumunta sa isang lugar kung saan magagamit ko ang aking talento sa tamang paraan. Ngunit paano? Ang pagtakas mula sa Hapon ay isang sugal sa buhay at kamatayan, lalo na para sa isang taong maraming alam na sikreto ng Estado. At pagkatapos ng isang linggo, dumating ang pagkakataon. Napili akong maging kinatawan ng Hapon para sa isang pandaigdigang cyber defense competition na gaganapin sa Tsina. Sa labas, ito ay isang palitan ng kaalaman sa cybersecurity, ngunit sa katotohanan, ito ay isang entablado para ipagmalaki ng mga bansa ang kanilang kakayahan sa pag-hack. Ipapakita ni Kasama de la Cruz sa mundo ang ating karangalan, sabi ni Coronel Suzuki. Siyempre, may kasama kang ahente na magbabantay, isang bantay. Ngunit ito na marahil ang huling pagkakataon. Gabi bago ang aking pag-alis, muling lumapit si Itay. Handa ka na ba? Ang tingin sa kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat. Ikatlong bahagi, ang makapigil hiningang pagtakas. Isang linggo bago ang pag-alis patungong China, naging lantarang ang pagbabantay ng Hoan Kyoku. Paggising ko sa umaga, nakita kong tinitingnan ng kasama ko sa kwarto ang aking computer history. Sa klase, isang di pamilyar na ahente ang nakaupo sa likuran at nagmamasid. Kasama de la Cruz, mukhang hindi maganda ang iyong pakiramdam nitong mga nakaraang araw, sabi sa akin ni Coronel Suzuki isang araw. Stress ba para sa kompetisyon? Hindi po. Nasa pinakamagandang kondisyon po ako. Pilit kong ngumiti. Mabuti naman. Ikaw ang ating alas. Sigurado akong wala kang ibang iniisip, hindi ba? Ang tingin ng koronel ay parang patalim. Siyempre po. Ang iniisip ko lang ay ang karangalan ng ating bayan, ngunit sa bahay, isang ibang plano ang tahimik na inihahanda. Lihim na nakipag-ugnayan si Itay sa isang Chinese broker sa Tsina. Si Inay ay nagsimulang mag-ipon ng dolyar ng paunti-unti. Tila may napansin na rin si Maria. Kuya, saan po tayo pupunta? Tanong ni Maria isang gabi nang pumasok siya sa aking kwarto. Anong sinasabi mo? Wala tayong pupuntahan. Nagsisinungaling ka, kuya. Gabi-gabi, nakikita kong umiiyak si Inay. Nanikip ang aking dibdib. Masyadong mabigat ang sikretong ito para sa isang 14 taong gulang. Maria, kung makakapunta tayo sa isang mas magandang lugar, gusto mo bang sumama? Nagningning ang mga mata ni Maria. Basta kasama si kuya. Kahit saan ako pupunta. 3 araw bago ang pag-alis. Isang nakakakilabot na pangyayari ang naganap. Madaling araw, bigla ang nag-raid ang Hoan Kyoku sa aming dormitoryo. Lahat, labas. Inspeksyon ng mga gamit. Hinalughog ng mga ahente ang aking laptop at mga USB. Sa kabutihang palad, walang kahina-hinala. Ngunit parang sasabog ang aking dibdib sa takot na baka makita nila ang papel na may impormasyon ng Bitcoin wallet na itinago ko. Isang ahente ang tumayo sa harap ko. Kamakailan, may pinasok ka bang kakaibang website? Ang mga server lang po ng target para sa misyon ang aking pinapasok. Sigurado ka? Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Alam mo ang kahihinatnan ng pagsisinungaling, hindi ba? Opo. Alam ko po. Pagkaalis ng mga ahente, pumasok ako sa banyo, pinunit ang papel at itinapon sa inidoro. Kabisado ko na ito, pero inulit ko pa sa isip para makasiguro. Ang 48 character na string na iyon ang kinabukasan ng aming pamilya. Kinabukasan, isang mas malaking problema ang lumitaw. Ipinakilala ang ahenteng magbabantay sa akin sa Tsina. Siya si Kapitan Tanaka.
Isang kilalang malupit na nakahuli na ng maraming nagtangkang tumakas. Kasama Miguel de la Cruz, ngumisi si Tanaka. Sa Tsina, aasahan ko ang iyong tulong. Sasamahan kita. 24-7, 24-7 na pagbabantay. Makakatakas pa ba ako? Gabi noon, ibinigay ni Itay ang huling tagubilin. Nagkita kami sa isang parke sa sentro ng Neo Tokyo. Sa huling gabi ng kompetisyon sa Beijing, bulong ni Itay, bintana ng banyo ng hotel, 3:00 ng madaling araw, pero babantayan po ako ni Kapitan Tanaka. Iyon ang kailangan mong solusyonan. May inabot si Itay na isang maliit na bote. Sleeping pills. Ilagay mo sa alak niya sa hapunan. Paano po ang pamilya? Kikilos din kami sa parehong araw. Gagamitin ni Inay ang isang medical volunteer activity bilang dahilan para makapunta sa isang border city. Ako naman, isang academic exchange sa isang port city. At si Maria. Nag-atubili. Si Itay. Sasali siya sa isang musical performance ng Academy for the Gifted sa isang lugar malapit sa border. Bawat isa ay may sariling daan palabas. Magkita-kita tayo sa Shenyang Hotel sa Beijing, huling sabi ni Itay. Tandaan mo pa ang password and kay Bitcoin wallet? Opo. Iyon ang susi sa ating bagong buhay. Gabi bago umalis, ipinatawag ako ng general sa Shogun Tower para sa huling pag-uusap. Ipakita mo sa mga tsino ang ating lakas, sabi niya. Tinatapik ang aking balikat. Kung manalo ka, may espesyal na gantimpala. Salamat po, General. Pero, Miguel, biglang nanlamig ang boses ng General. May mga naririnig akong hindi magandang tsismis kamakailan. Para akong huminto sa paghinga. Ano pong tsismis, General? Na nagpuslit ka raw ng Bitcoin, sabi niya, habang nakatitig sa aking mga mata. Hindi naman siguro totoo yon, di ba? Hinding-hindi po, General. Isinusumpa ko po sa aking buhay. Tinitigan ako ng General nang matagal bago tumawa ng malakas. Siyempre, naniniwala ako. Hindi gagawin niya ng Miguel ko. Paglabas ko ng tore, nanginginig ang aking mga binti. Alam na ba nila o sinusubukan lang ako? Umuwi ako para sa huling hapunan kasama ang pamilya. Kailangang umarte na parang normal ang lahat dahil maaaring may mga listening device sa bahay. Miguel, galingan mo sa Tsina ha, sabi ni Inay. Ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Maria, habang wala si Kuya, mag-aral kang mabuti. Ginulo ko ang buhok niya. Opo. Mag-iingat ka rin, Kuya. Namumuo ang luha sa mga mata ni Maria. Ngunit pinigilan niya ito. Gabi noon, pagkatapos matulog ng lahat, binuksan ko ang aking computer. Kailangan kong kumpirmahin sa huling pagkakataon. Gamit ang Tor browser at maraming layer ng virtual networks, in-access ko ang wallet. Balanse, 312.7 BTC. Humigit kumulang o 700 milyon. Nagawa nga ni Itay, lihim niyang kinuha ng paunti-unti ang Bitcoin na nahack ko at itinago ito. Kinabukasan, araw na ng pag-alis. Sa airport, naghihintay na si Tanaka. Handa ka na? Kasama De La Cruz? Opo, handang-handa na. Habang lumilipad ang eroplano, huli kong tinanaw ang Neo Tokyo. Marahil, ito na ang huling pagkakataon na makikita ko ang tanawing ito. Pagdating sa Beijing, nag-check-in kami sa hotel. Katabing kwarto ko si Tanaka. Kahit pagpunta sa banyo, kailangang magpaalam. At tabing kwarto ko sa banyo, kailangang magpaalam. Isang maling galaw, iuulat agad kita sa bansa. Sa unang araw ng kompetisyon, sinadya kong hindi ipakita ang lahat ng aking galing. Ngunit habang pinapanood ang mga kalahok mula sa ibang bansa, naguguluhan ako. Malaya silang nag-uusap tungkol sa teknolohiya, hindi takot magkamali. Ang galing ng skills mo, sabi ng isang kalahok na Pilipino sa oras ng pahinga. Saan ka nag-aral? Sariling pag-aaral lang, alanganin kong sagot. Sariling pag-aaral? Gusto ka nang kunin ang kumpanya namin agad. Kahit biro lang, kumabog ang aking dibdib. Posible ba talaga ang ganoong buhay? Sa gabi ng ikalawang araw, naghapunan kami ni Tanaka. Umorder ako ng Chinese beer. Malapit na rin matapos ang kompetisyon.
isang tagay naman po tayo. Tinanggap ni Tanaka ang baso. Nagkunwari akong pupunta sa banyo, kinuha ang sleeping pill sa aking bulsa. Pagbalik ko, nang hindi nakatingin si Tanaka, mabilis kong inihulog ang gamot sa kanyang baso. Makalipas ang 30 minuto, nagsimula nang humikab si Tanaka. Mukhang pagod na po kayo. Mauna na po kayo sa kwarto. Hindi pwede. Kailangan kitang bantayan. Naglalasing-lasing na sabi ni Tanaka. Pagdating sa kwarto, bumagsak siya sa tulog sa loob ng 5 minuto. 2:50 ng madaling araw. Tahimik akong tumayo. Sa aking backpack, laptop, pasaporte, at ang impormasyon ng Bitcoin wallet na nakatago sa lining ng aking damit. Binuksan ko ang bintana ng banyo. Ikatlong palapag, pero kayang talunin. Ito na ang sandali ng desisyon. Nakatayo sa harap ng bintana, nag-alinlangan ako ng 5 minuto. Ngunit nang tumunog ang orasan ng 3:00, hindi na ako pwedeng mag-atubili. Kumapit ako sa gilid ng bintana, inilabas ang aking katawan. Sa kabutihang palad, may air conditioner unit sa ikalawang palapag. Maingat kong inilagay ang aking paa doon at tumalon sa halamanan sa ibaba. Medyo natapilok ang aking bukong-bukong, pero kaya pa. Tumakbo ako sa eskinita sa likod ng hotel, patungo sa address na kabisado ko na. Sumakay ako ng taxi. Shenyang Hotel, pautal-utal kong sabi sa wikang Tsino. Pinagmasdan ako ng driver, pero hindi na siya nagtanong. Sa loob ng sasakyan, palinga-linga ako. Nagring ang telepono ko si Tanaka. Hindi ko sinagot. Nagring ulit isang numero mula sa Neo Tokyo. 3:01 tamang madaling araw. Dumating ako sa Shenyang Hotel. Umakyat sa 8th floor. Room 812. Kumatok ako at agad bumukas ang pinto. Anak! Niyakap ako ni Itay. Ligtas kang nakarating. Nasa loob ng kwarto si Inay at Maria. Lahat sila ay umiiyak. Paano po kayo nakarating dito? Bawat isa, may sariling daan. Paliwanag ni Itay. Tumawid si Inay mo sa Yalu River, si Maria sa Tumen River. Ako naman, sumakay ng barko mula sa isang port city. Ano na pong gagawin natin ngayon? Noon, isang di pamilyar na lalaki ang lumitaw. Ako si Wang Xiaoming. Ako ang magdadala sa inyo sa Pilipinas. Isa siyang broker na inarkila ng Philippine Cyber Intelligence Agency. Nagbayad na si Itay ng paunang bayad gamit ang Bitcoin. Kailangan nating umalis agad sa Beijing, sabi ni Wang Xiaoming. Malapit nang ilabas ang arrest warrant. Nagmamadali kaming sumakay sa isang itim na SUV na naghihintay. Nagsimula na ang aming paglalakbay. Habang papalabas ng Beijing, nagsimula ng magliwanag. Sa radyo, lumabas na ang balita. Pamilya ng henyong hacker ng Hapon, nawawala. Tinutugis ng gobyerno ng Tsina. Naku! Nag-aalalang sabi ni Inay. Huwag kayong mag-alala, mayroon tayong mga peking ID, sabi ni Wang Xiaoming. Mula noon, ako ay si Wang Jianmin. Pagkatapos ng 8 oras na biyahe, huminto kami sa isang rest stop. Sa TV, ipinapakita ang aming mga larawan. Mga suspek sa pagnanakaw ng sikreto ng Estado ng Hapon. Bilis, sakay! Sigaw ni Wang Xiaoming. Maya-maya, isang police checkpoint. Kalma lang, binagalan ni Wang Xiaoming ang takbo. Hinarang kami ng isang pulis, tiningnan ang aming mga papeles. Isa-isa niya kaming tiningnan. Lalo na ako. Saan kayo pupunta? Sa Guangzhou, kasal ng kamag-anak. Nanginginig si Maria. Niyakap siya ni Inay. Malubha po ang biyahe niya, pautal-utal na sabi ni Inay sa wikang Sino. Pagkatapos ng ilang segundo ng tensyon, isinauli ng pulis ang mga papeles. Sige, lakad na. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ika-4 na bahagi. Ang susi sa bagong buhay. Dumating kami sa Guangzhou 11:00 ng gabi. Isang ibang sasakyan ang naghihintay. Ang bagong gabay ay si Li Jie. Hinihintay na kayo ng gobyerno ng Pilipinas, sabi niya. Lalo na ang impormasyon mo, Miguel. Napakahalaga raw nito. Nagpalit kami ng sasakyan at nagpatuloy sa paglalakbay, patungong Yunnan, mapanganib ang daan. Bandang 3:00 ng madaling araw, biglang nilagnat ng mataas si Maria. Inay! Ang sakit ng ulo ko.
Kailangan nating pumunta sa ospital. Nag-aalalang sabi ni inay. Hindi pwede. Matigas na sabi ni Lidje. Malalaman ang pagkakakilanlan natin doon. Sa kabutihang palad, may dalang gamot na pampababa ng lagnat si Itay. Matapos painumin si Maria, nagpatuloy kami. Sa ikalawang gabi, dumating kami sa isang nayon sa hangganan ng Yunan. Bukas ng umaga, tatawid tayo papuntang Laos, sabi ng isang lokal na gabay. Tatawid tayo sa gubat, maghanda kayo. Gabi noon, natulog kami sa isang sira-sirang bahay panuluyan. Bumulong sa akin si Itay. Miguel, tandaan mo pa ang password ng wallet? Opo. Kung magkahiwa-hiwalay man tayo, gamitin mo yan para mabuhay. Anong sinasabi nyo, Tay? Hindi tayo magkakahiwa-hiwalay. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila isang babala. 4:00 ng umaga, umalis kami. Nilagpasan ng barbed wire fence, tumawid sa isang sapa. Sa wakas, nakatapak kami sa lupa ng Laos. Nasa kalahati na tayo ng ating paglalakbay, sabi ni Lidje. Mula Laos, dadaan tayo sa Thailand, tapos sa Embahada ng Pilipinas, tapos na. Ngunit isang masukal na gubat ang naghihintay sa amin. At doon, hinarap namin ang tunay na panganib. Pagkatapos ng 3 oras sa gubat ng Laos, pagod na ang lahat. Halos himatayin na si Maria. Dumating kami sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy sa gitna ng gubat. Ligtas na taguan. Dito muna tayo ng 2 araw, paliwanag ni Lidje. Hihintayin natin ang pagpapalit ng shift ng mga border patrol ng Thailand. Gabi noon, naglabas si Lidje ng isang satellite phone. Tatawag ako sa Maynila. Ang nasa kabilang linya ay isang ahente ng Philippine Cyber Intelligence Agency. Gusto kong makausap si Miguel de la Cruz. Mr. De la Cruz, hello. Isang boses na nagsasalita ng Filipino ang umalingaw-ngaw. Ako si Ahente Carlos Reyes. Mabutit ligtas kayong lahat. Salamat po. Ang impormasyong hawak mo ay napakahalaga, lalo na ang mga teknolohiya sa pag-atake at listahan ng target ng Unit 19. Nag-atubili siya. Nakumpirma na rin namin ang tungkol sa Bitcoin wallet. Nanikip ang dibdib ko. Paano ninyo nalaman? Huwag kang magulat. Ito sana ang iaalok namin. Tutulungan namin kayong gawing legal ang Bitcoin na iyan. Talaga po? Iyan ay pera na ninakaw ng Hapon. Ngunit ito rin ang halaga na binayaran ng iyong pamilya. Para sa kalayaan, poprotektahan kayo ng gobyerno ng Pilipinas. Bilang kapalit, pagdating mo sa Pilipinas, ibibigay mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga cyber warfare unit ng Hapon at makikipagtulungan ka sa pagpapalakas ng aming cybersecurity. Tiyak po na gagawin ko yan. Mabuti. Pagtawid ninyo sa border ng Thailand, may mga tauhan kaming maghihintay. Ang codename ay Bitcoin. 2 araw ang lumipas, muli kaming naglakbay. Mga 2 oras pa lang, nakarinig kami ng tahol ng aso sa likuran. Militar ng Laos. Sigaw ng gabay. Takbo. Tumakbo kami ng walang humpay. Sa harapan, isang sanga ng Mekong River, malakas ang agos. Kailangang languyin! Sigaw ni Lidje. Hindi marunong lumangoy si Maria. Umiiyak, nasabi ni inay. Noon, ipinasa ni Itay si Maria. Ako ang magdadala sa kanya. Lumubog kami sa tubig. Sobrang lakas ng agos, patuloy kaming tinatangay. Itay! Sigaw ni Maria. Sinubukan ni Itay ang lahat. Pero unti-unti siyang napag-iiwanan. Aakmang babalik ako nang pigilan ako ni Lidje. Wag! Mamamatay tayong lahat. Noon, isang lubid ang inihagis mula sa kabilang pampang. Mga border guard ng Thailand na nakipag-ugnayan na sa Pilipinas. Kumapit kami sa lubid at isa-isang tumawid. Ligtas ding nakatawid si Itay at Maria. Bumagsak kaming lahat sa pagod. Codename? Tanong. Ng isang Thai soldier sa Ingles. Bitcoin. Sigaw ko. Agad dumating ang isang jeep. Sakay nito ang mga ahenteng Pilipino. Pamilya ni Miguel de la Cruz. Ligtas na kayo ngayon. Dinala kami sa isang lihim na safe house, hindi isang refugee camp. Doon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakakain kami ng mainit na pagkain at nakapagpalit ng malinis na damit. Bukas, pupunta tayo sa Bangkok.
Paliwanag ni Ahente Reyes na lumipad pa para personal kaming salubungin. Bibigyan kayo ng temporary passport sa Embahada ng Pilipinas. At sa susunod na araw, lilipad na tayo pa Maynila. Gabi noon, binuksan ko ang aking laptop. In-access ang Bitcoin wallet. 312.70 BTC. Mahigit 700 milyon. Buo pa rin. Miguel, lumapit si Ahente Reyes. Ang Bitcoin na iyan, pagdating natin sa Pilipinas, gagawin nating legal na asset. Pagkatapos magbayad ng buwis, ang matitira ay para sa inyong pamilya. Kinabukasan, sa airport ng Bangkok, habang naghihintay ng eroplano, ibinalita sa TV. Pamilya ng henyong hacker ng Hapon tumakas patungong Pilipinas, dala ang alamang daang milyong halaga ng Bitcoin. Tumawid na kami sa isang tulay na hindi na mababalikan. Kuya, malaya na ba talaga tayo ngayon? Tanong ni Maria, bago sumakay ng eroplano. Oo. Pwede mo nang gawin ang kahit anong gusto mo. Gusto ko ring mag-aral ng programming, tulad ni Kuya. Sige. Pero sa pagkakataong ito, gagawa tayo ng mga program na tutulong sa mga tao. Lumipad na ang eroplano. Pagkatapos ng 4 na oras, lalapag kami sa NAIA. Isang bagong buhay ang naghihintay. Nagawa natin, anak. Hinawakan ni Itay ang aking kamay. Ang talento mo, mula ngayon, gagamitin na sa kabutihan. Nang i-anunsyo sa speaker na papasok na ang eroplano sa airspace ng Pilipinas, umiyak si Inay. Kinuha ko ang papel na may private key sa aking bulsa. Hindi na ito kailangan. Pinunit ko ito, ang 200 milyon. Maaari itong magbigay sa amin ng isang bagong simula. Ngunit ang mas mahalaga ay ang kalayaan. Habang bumababa ang eroplano, nakita ko ang mga ilaw ng Maynila. Ang bawat ilaw na iyon ay isang malayang buhay. At ngayon, magiging bahagi na rin kami nito. Ikalimang bahagi, pagsulat muli ng buhay. Mula sa sandaling lumapag kami sa NAIA, ang lahat ay parang pelikula. Dinala kami ng mga ahente ng PCIA sa isang espesyal na daanan. Maligayang pagdating sa Pilipinas, Pamilya de la Cruz, sabi ng isang mataas na opisyal. Kinakamayan ako. Ako ang direktor ng Bureau for Refugee Protection. Sa susunod na 3 buwan, sasailalim kayo sa pagsasanay sa isang espesyal na sentro. Ikaw, Miguel, may sarili kang programa. Ang iyong kakayahan at impormasyon ay mahalaga sa ating pambansang seguridad. Dinala kami ng sasakyan ng gobyerno sa lungsod. Kakaiba ang tanawin ng Maynila. Matataas na gusali, makukulay na billboard, malayang naglalakad ang mga tao. Ang aming pansamantalang tirahan ay isang apartment sa labas ng lungsod, maliit. Ngunit malinis. At higit sa lahat, aming sarili. Kinabukasan, nagsimula ang abalang schedule. Sa umaga, nag-aaral ako tungkol sa lipunang Pilipino. Sa hapon, nakikipagtulungan ako sa PCIA. Ibinibigay ang lahat ng alam ko tungkol sa Unit 119, mga teknolohiya sa pag-atake, listahan ng target, kahit na ang mga pangalan ng aking mga dating kasamahan. Pakiramdam ko ay isang taksil, ngunit ito ang kabayaran para sa isang bagong buhay. 1 linggo ang lumipas, nakatanggap ako ng isang espesyal na alok. Miguel, gusto mo bang magtrabaho sa National Financial Security Institute? Tanong ng direktor. Walang mas angkop sa iyo para pigilan ang mga pag-atake ng Hapon. Pumayag ako. Ito ang pagkakataon na gamitin ang aking nakaraan para sa isang mabuting layunin. 1 buwan ang lumipas, natapos ang proseso ng pagiging legal ng aming Bitcoin. Matapos magbayad ng 30% na buwis, may natira pa kaming mahigit 490 milyon. Bumili kami ng isang maliit na kondo sa isang bagong urban development. Si Maria ay natanggap sa isang international school. Si Inay ay nagsimulang mag-aral para makuha ang kanyang lisensya sa pagiging doktor sa Pilipinas. Si Itay ay nagtayo ng isang security consulting firm. Ako naman, habang nagtatrabaho sa institute, naghahanda para sa college entrance exams. Ang target ko, College of Engineering, University of the Philippines. 3 buwan ang lumipas, natanggap ko ang aking unang sahod. Kakaiba ang pakiramdam na matanggap ang bunga ng sarili mong pagod. Isang araw,
Isang emergency ang naganap sa institute. Isang ransomware attack na pinaniniwalaang mula sa Hapon ang tumatarget sa sistema ng pagbabangko ng Pilipinas. Miguel, pamilyar ba ang style ng code na ito? Sinuri ko at agad na nakilala. Ito ang estilo ng Team 3 ng Unit 119. Sinakamura ito. Kaklasiko siya. Mayroon siyang isang partikular na habit sa code na ito. Batay sa aking pagsusuri, na itayo ang depensa at napigilan ang pag-atake. Mahusay! Miguel, nailigtas mo ang bilyon-bilyong piso, sabi ng aking department head. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na pagmamalaki, hindi paninira, kundi pagprotekta. 6 na buwan ang lumipas, nakapasa ako sa UP sa ilalim ng isang espesyal na admission program. 1 taon na ang nakalipas. Nagsusulat ako ng code para sa general sa Neo Tokyo. Ngayon, isa na akong scholar ng bayan. Hindi talaga mahuhulaan ang buhay. Habang nag-aaral, naimbitahan akong magsalita sa isang pandaigdigang cybersecurity conference. Sa harap ng mahigit 300 eksperto, nagsimula ako. 2 taon na ang nakalipas, nagsulat ako ng code para sa rehimen ng Hapon. Nagnakaw ako ng bilyon-bilyong dolyar. Ngunit ngayon, ako ang pumipigil sa mga ganitong pag-atake. Ibabahagi ko ang lahat ng aking nalalaman. Malaki ang naging epekto ng aking talumpati. Maraming malalaking kumpanya tulad ng Google at Microsoft ang nag-alok sa akin ng trabaho. Ngunit ang bagong buhay ay hindi lubos na payapa. Nagpadala ang Hoan Kyoku ng mga email na may pagbabanta, kasama ang mga larawan ng aming mga kamag-anak na naiwan sa Hapon. Hinihiling nilang bumalik kami. Agad na nagsimula ang mga personal na cyber-atake sa akin. Habang nilalabanan ang isang pag-atake, sinundan ko ang trail at natuklasan na isa sa mga umaatake ay isang dating junior, si Sato Kenji. Lihim ko siyang kinontak. Kenji, si Miguel ito. Taksil, pwede ka ring pumili tulad ko, Kenji. Piliin mo ang kalayaan. 1 linggo ang lumipas, nagpadala si Kenji ng isang naka-encrypt na email. Kuya, sa tulong ko at ng PCIA, 2 buwan ang lumipas, matagumpay ding nakatakas si Kenji. Salamat, kuya. Iniligtas mo ang buhay ko, sabi ni Kenji pagdating sa Pilipinas. Habang lumilipas ang panahon, sa aking 3 taon sa kolehiyo, sinimulan ko ang isang espesyal na proyekto, Freedom Chain, isang platform na nakabase sa blockchain para suportahan ang mga refugee mula sa Hapon. Tinutulungan silang magpadala ng pera, ng ligtas at transparent, iniiwasan ang panloloko ng mga broker. Pagkatapos ng graduation, nagpasya akong sumali sa isang Filipino blockchain startup. Ang nakasulat sa aking bagong business card, Miguel de la Cruz, Head of Blockchain Security. 1 taon ang lumipas, nakatanggap ang Freedom Chain ng Humanitarian Innovation Award mula sa United Nations. Tinawag itong isang breakthrough case sa pagbabago ng teknolohiya ng paninira tungo sa isang kasangkapan para sa pagliligtas ng buhay. Nakatayo sa entablado, naisip ko ang araw na ginawaran ako ng general. Noon, gantimpala iyon para sa pagnanakaw. Ngayon, gantimpala ito para sa pagbibigay. Epilogo, ang pamana ng kalayaan. Pagkatapos ng parangal, lalong lumawak ang aking reputasyon. Nakipag-ugnayan ang FBI para humingi ng tulong sa pag-iimbestiga ng isang malawakang pag-atake ng Hapon sa mga ospital sa Amerika. Gamit ang aking kaalaman sa encryption methods ng Unit 119, nakatulong akong likhain ang decryption key na nagligtas sa libu-libong pasyente at nag-recover ng datos para sa 300 ospital. Nagsimula akong magtrabaho bilang isang international cybersecurity consultant, naglalakbay sa pagitan ng Pilipinas, Amerika, Sina, at Europa. Sa isang komperensya sa Tokyo, hindi sinasadyang nakita ko si Colonel Suzuki, ang dati kong superior. Tumakas na rin pala siya at namumuhay bilang isang exile. Patawad, Miguel. Ako ang gumawa sa inyo ng mga kriminal, sabi niya, yumuyuko. Hindi po. Tayong lahat ay biktima. Pagbalik sa Pilipinas, itinatag ko ang Code for Freedom, isang non-profit na organisasyon para sanayin muli ang mga tumakas na hacker, turuan sila tungkol sa ethical hacking at tulungan silang makahanap ng trabaho. 3 taon ang lumipas, nakatanggap ako ng isang hindi kapanipaniwalang alok,
maging Special Advisor for Cybersecurity ng United Nations na mamumuno sa isang pandaigdigang koponan laban sa mga banta mula sa mga totalitaryong estado. Sa aking unang araw sa UN headquarters sa New York, matagal akong natigilan ang batang lalaki na umatake sa Amerika mula sa Neo Tokyo. 10 taon na ang nakalipas ay nakatayo ngayon sa New York para protektahan ang kapayapaan ng mundo. Pagkatapos ng 2 taon sa UN, bumalik ako sa Pilipinas. Nagtayo ako ng isang maliit na kumpanya, ang Digital Bridge. Sa labas, ito ay isang security consultancy, ngunit sa katotohanan, ito ay isang digital na tulay lihim na nagpapadala ng impormasyon mula sa labas ng mundo papasok sa Hapon. Kamakailan, nagkaroon ako ng pagkakataong magsalita sa harap ng UN General Assembly tungkol sa human rights in cyberspace. 10 taon na ang nakalipas. Inatake ko ang marami sa mga bansang naririto ngayon, sabi ko sa harap ng 193 delegasyon. Ngayon, humihingi ako ng kapatawaran, at kasabay nito, nangangako ako. Ilalaan ko ang natitirang bahagi ng aking buhay para sa digital na kapayapaan. Tumayo ang buong bulwagan at pumalakpak pagkatapos ng aking talumpati. Isang batang Pilipinong estudyante ang naghihintay sa akin. Sir Miguel de la Cruz, galing din po ako sa Hapon. Tumakas ako noong nakaraang taon. Ang kwento niyo po ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ko. Gusto ko pong maging isang programmer para baguhin ang mundo, tulad po ninyo. Inabot ko sa kanya ang aking business card. Pumunta ka sa kumpanya ko. Tuturuan kita. Sa mga mata ng estudyanteng iyon, nakita ko ang aking sarili 10 taon na ang nakalipas. At sigurado ako, marami pang kabataang Hapon ang makakahanap ng kalayaan. Ang kanilang mga talento ay magagamit sa paglikha, hindi sa paninira. Ito ang aking kuwento. Mula sa isang cyber warrior ng isang diktadurya, naging tagapagtanggol ng kapayapaan ng mundo. Ang DH700 milyon ay hindi lamang pera. Ito ang susi na nagbukas ng pinto patungo sa kalayaan. Ang teknolohiya ay isang kasangkapan lamang. Ang mahalaga ay kung sino at paano ito gagamitin. At ang pinakamalaking regalo ng kalayaan ay ang karapatang pumili.